Kabanata 1246. Ngayon, mahigit 10 kaliskis ng dragon na ako. Natatakot ako na sa dami ng talento, kahit ang mga eksperto sa antas emperador ay maaaring hindi ko kayang tanggapin ang aking buong lakas. Habang bumubulong sa sarili, si Zephyr ay labis na nasiyahan sa paglalakbay na ito patungo sa lihim na lupain ng immortalidad. Buzz. Habang nakayuko si Zephyr at malalim ang iniisip, bigla na lang may naramdamang matinding kirot mula sa kanyang puso. Mabilis at biglaan ang matinding sakit na ito, at ito ay lubhang kakaiba. Kahit si Zephyr ay hindi inaasahan ito. Hindi napansin ni Zephyr kahit sandali na sa ilalim ng matinding sakit na ito, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Tumulo ang pawis mula sa kanyang katawan. Zephyr, anong problema mo? Nang makita ang ekspresyon ni Zephyr, hindi napigilan ng Nine Netherbird ang maglabas ng nag-aalalang boses. Ayos lang ako. Hahu. Paulit-ulit na umiling si Zephyr at nagpakawala ng buntong hininga. Ang ganitong uri ng sakit mula sa puso ay bigla na lang dumarating at mabilis na nawawala. Nakakalito talaga. Kahit masakit, tumagal lang ito ng mga 3 segundo at pagkatapos ay tuluyang nawala. Ano ba ang nangyayari? Tinapan ni Zephyr ang kanyang puso. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng kalituhan. Kasunod ng sirkulasyon ng tunay na chi ni Zephyr, sinimulan niyang maingat na siyasatin ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, maging ito man ay mga meridian, mga buto, o true energy sa kanyang katawan, walang problema. Mas lalong naguluhan si Zephyr dahil dito. Boom! Habang tila nag-iisip pa rin si Zephyr, biglang gumalaw ang buong katawan niya na parang kulog. Sa isang pagkumpas ng kanyang kanang kamay, isang hanay ng enerhiya ng espada na 12-dosenang metro ang haba ang mabilis na hamati sa kalangitan. Lumangoy ito na parang kulog at biglang hamati patungo sa kung saan sa kalangitan. Buzz buzz. Kasabay ng tunog ng pagputol ng enerhiya ng espada, sa sumunod na segundo, isang itim na figure ang biglang sumugod mula sa direksyong iyon. Gusto mo pa ring tumakas? Ang mga mata ni Zephyr ay puno ng bakas ng malamig na liwanag habang bumubulong siya sa mahinang boses. Ngayon lang, napansin niya ng malinaw na may bahagyang pagbabago sa dating tahimik na kawalan sa paligid niya. Bagamat napakalihim ng alon na ito, imposibleng hindi mapansin ni Zephyr, napakasensitibo niya. Kasunod ng enerhiya ng espada ni Zephyr, ang taong nagtatago ay natural na napilitang ibunyag ang kanyang sarili ni Zephyr. Tumutulo ang dugo sa kanyang katawan at hindi matatag ang kanyang aura. Malinaw na nasugatan siya ng enerhiya ng espada ni Zephyr ngayon lang. Humph! Isang mahinang ungol ang pinakawalan ng lalaki, na parang ayaw pa ring sumuko. Pagkatapos noon, inayos niya ang kanyang katawan na patuloy na nanginginig. Mabilis na namuo ang kanyang mga kamay at naging bakas ng kamay, at agad na winasak ang langit. Buzz! Isang cade ng bakal ang sumire sa espasyo at mabilis na inatake si Zephyr na parang isang higanteng sawa. Ang cade ng bakal ay puro itim, na parang gawa sa isang malaking gagamba. Kumikislap ito na may masamang aura, at mayroon pang bulok na aura na nakapalibot dito. Pakiramdam. Sa sandaling mabilis na dumating ang cade ng bakal sa harap ni Zephyr, ito ay naging isang malaking itim na sawa. Ibinuka nito ang duguan nitong bibig at marahas na nilunok si Zephyr. Hinahanap mo ang kamatayan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Ibinalik niya ang kanyang kanang kamay. Habang umiikot ang kanyang mga daliri sa isa't isa, mabilis na naipon ang enerhiya ng kulog at kidlat sa kanyang katawan. Mabilis na pinakawalan ang isang hangin mula sa palad. Boom boom. Kasabay ng pagsabog ng kapangyarihan ng kidlat, sa isang iglap, ang ulo ng malaking sawa ay dinurog ni Zephyr. Ang lakas ni Zephyr ay kasing lakas ng sa isang tunay na dragon. Hindi ito nabawasan kahit kaunti. Muli, binasag nito ang kawalan at sumugod sa sirang cade ng bakal. Mas mabilis pa ang bilis nito. Kabanata 1247. Boom! Malinaw na hindi inaasahan ng taong ito na ang reaksyon ni Zephyr ay magiging ganito kay terminado at kabilis. Habang nakatingin sa nakakatakot na anino ng kamao na sumusugod papalapit sa kanya, tila tumigil ang puso ng lalaki. Namutla ang kanyang mukha at balak niya itong iwasan. Buzz!
Sa kasamaang palad, sa sumunod na segundo, isang kidlat ang dumaan. Lumitaw si Zephyr sa harap niya sa hindi maisip na bilis. Kasabay nito, ang intensyon ng kamao ay nagtipon-tipon na parang kaya nitong pigilan ang kawalan at hatiin ang langit at lupa. Tanging ang suntok na ito lamang ang maaaring magtagal magpakailanman. Sus Mariosep Zephyr, kahit mamatay ako, kalimutan mo na ang pagkuha ng kahit anong impormasyon mula sa akin. Ang taong ito ay malinaw na isang matalas na tao. Sa sandaling ito, hindi na siya makaiwas. Kung tatamaan siya ng suntok na ito, tiyak na hindi siya mamamatay, ngunit tiyak na malubha ang kanyang mga pinsala at wala siyang lakas para lumaban. At ang dahilan kung bakit hindi siya agad pinatay ni Zephyr ay malinaw na para hayaan siyang mabuhay, at pagkatapos ay makahanap ng paraan para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Habang bumababa ang kanyang boses, nagsimulang lumaki at sumabog ang kanyang buong katawan. Nagsimulang kumalat ang mga alon ng mar-ingal na enerhiya, at ang kanyang buong katawan ay lumaki na parang lobo. Boom boom! Kasabay ng isang nakakapangilabot na dagandong, tila sumabog at nabasag ang buong espasyo. Self-detonation. Mas gugustuhin pa ng lalaking ito na sirain ang sarili kaysa mahulog sa mga kamay ni Zephyr. Swoosh! Isang figure ang dahan-daang lumitaw at dahan-daang naglakad palabas ng siwang sa hukay. Siya ay walang iba kundi si Zephyr. Bagamat napakalakas ng kapangyarihang pumatay sa sarili ng lalaking iyon, hindi nito kayang saktan si Zephyr kahit kaunti. Masasabi pang kahit ang damit ni Zephyr ay hindi nasira kahit kaunti. Malinaw na walang kahit kaunting epekto ang pagpapasabog ng kabilang panig. Wala nang ibang paraan. Masyadong makapangyarihan si Zephyr. Habang nakatingin sa bitek sa kalawakan sa kalangitan na hindi pa tuluyang nawawala, bumulong si Zephyr sa mahinang boses. Ang lalaking ito ay isang masamang tagapagsaka. Sa simula pa lang ng laban, natuklasan na ni Zephyr ang pagkakakilanlan ng taong ito, dahil tanging ang masasamang tagapagsaka lamang ang may ganitong kakaibang paraan. Bukod dito, mula sa mga salita ng kabilang panig, hindi mahirap sabihin na kilala siya ng taong ito. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya sa mga pamamaraan ni Zephyr. Sa Immortality Secret Land na ito, maliban sa mga galing sa Star Soul Academy, wala nang ibang masasamang cultivator. Swoosh! Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at dahan-daang tumingin sa isang direksyon. Isang manipis na nagyayelong liwanag ang unti-unting naglaho mula sa lugar na iyon. Para itong mga mata ng isang demonyo. Ito ay walang kapantay na kakaiba at masama. Binabantayan mo ba ako? Nang makitang naglaho ang malamig na liwanag sa huli, ang mga mata ni Zephyr ay nagsimulang magliwanag, na para bang tatagos ang mga ito sa kawalan. Kasabay nito, sa isang lugar na 100 kilometro ang layo. Humph! Sa kailaliman ng isang kalaliman na puno ng makapal na hamog, isang mahinang ungol ang biglang narinig. Hindi talaga simple ang Zephyr na ito. Natuklasan niya talaga ako. Dapat seryosohin ang batang ito. Huwag kang maging pabaya. Ang boses na ito ay sinauna at malamig, na para bang isa itong mapaghiganting kaluluwa mula sa impyerno, na nagbibigay sa isang tao ng isang lubhang mapanganib na pakiramdam. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang makapangyarihang tao sa Star Soul Academy. Habang nakatingin sa kawalan, magaan na sabi ni Zephyr. Tama ka. Mas malakas ang aura ng taong yan kaysa sayo. Tumango ang 9 na ibon sa lupa. Kabanata 1248. Ang Nine Netherbird ay nagmula mismo sa kailaliman, kaya natural lamang na sensitibo ito sa masamang aura ng mga masasamang cultivator. Kahit ngayon, hindi pa ito nakakabawi sa tugatog nitong kalagayan, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi maihahambing dito. May kutob ako na makikilala ko rin ang mga taong iyon sa madaling panahon. Sabi ni Zephyr nang may bahagyang ngiti. Pagkatapos, kasabay ng pagkislap ng kanyang mga mata, tumingin siya sa ibang direksyon. Haha, parang nandyan yung malaking lalaking pinakawalan kanina. 10 milya ang layo, sa isang napakalayong lugar. Ang puting kalansay ay napapalibutan ng isang masamang aura. Tila nababalot ito ng isang itim na malademonyong ulap at mabilis na gumalaw. Walang awang lumapag ito sa isang direksyon. Ito mismo ang masamang kalansay na natalo ni Zephyr. Sa lugar kung saan ito bumagsak.
Ang masamang enerhiya ay nasa lahat ng dako at ang dugo ay nasa lahat ng dako, na para bang nasa impyerno. Swoosh! Nang imulat ng puting kalansay ang mga mata nito, sa isang iglap, sumabog ang masamang enerhiya, at ang espasyo, na dating parang impyerno, ay naging mas madilim at mas nakakatakot. Sa sandaling ito, ang mga mata ng puting bangkay ay kumikislap na parang isang nakabibighaning apoy ng multo. Ito ay lubhang nakabibighani habang ang isang masamang aura ay nakatitig sa isang direksyon. Hari ng dugong paniki, ano ang saysay ng pagtatago mo? Bilasan mo at lumabas ka. Isang malamig na boses ang lumabas sa bibig nito. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ng puting kalansay ang kanyang kanang kamay at mabilis na itinuro ang isang lugar sa kawalan. Habang gumagalaw ito, isang puting umaagos na liwanag ang mabilis na lumitaw, natipon bilang isang pabilog na bola ng enerhiya, at sumalpok patungo sa lugar na iyon. Boom boom! Sa isang iglap, gumuho ang mga bundok at nabasag ang lupa. Gayunpaman, ang nakapangangilabot na enerhiya ay naglabas ng walang katapusang kapangyarihan. Saan man ito dumaan, mayroong bitek sa kawalan, at ang lupa ay gumuho ng matindi. Isang malaking butas ang lumitaw sa paningin nito. Sok sok sok. Isang matalim at nakakabinging tawa ang umalangaw-ngaw sa isang iglap. Ang boses ay parang isang nakabibighaning demonyo, na nagpapapanginig sa mga tao at nagpapawala ng kontrol sa kanilang isipan. Buzz. Habang umalangaw-ngaw ang tawanan, isang napakalinis na palad ang bumasag sa kawalan at lumitaw. Sa kaunting galaw lamang ng palad, ang kaguluhan ng enerhiya na dulot ng puting kalansay ay mabilis na napigilan. Ang gumuhong kawalan ay agad na bumalik sa orihinal nitong anyo. Pagkatapos noon, kasabay ng katatagan ng kawalan, isang itim na ulap ang sumabog mula sa butas na parang dagat ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Ang mga itim na ulap ay binubuo ng hindi mabilang na itim na paniki. Inilabas nila ang kanilang mga pangil at ikinakaway ang kanilang mga kuko. Ang kanilang mga mukha ay napakasama, na parang mga demonyong galing sa impyerno. Swoosh! Pagkatapos, isang figure na nakasuot ng mahabang itim na damit ang lumitaw sa harap ng puting kalansay, na kasing kakaiba ng isang multo. Namumutla ang mukha niya, para siyang isang zombie na kinuhaan ng dugo. Nakakatakot ang itsura niya. Kung hindi dahil sa kumikinang na kinang na nagmumula sa kanyang mga mata, walang mag-aakalang isa siyang buhay na tao. Sa sulok ng bibig ng lalaki, dalawang napakatalas na pangil ang nakausli sa labas. May mga butil ng dugo na tumulo pababa sa kanyang mga ngipin at bumagsak sa lupa. Hari ng mga buto, hindi ko inaasahan na dito kita unang makikita. Habang nakatingin sa puting kalansay sa harap niya, ang lalaking nakasuot ng itim na damit, na mukhang 1,000 taong gulang na zombie, ay bahagyang ikan-aibot ang sulok ng kanyang bibig at naglabas ng isang malamig na pangungusap. Ha, hindi ko inaasahan na ikaw ang unang magkikita. May bahid ng lamig sa boses ni Bones King. Kabanata 1249. Talaga. Kung gayon, tila ang hari ng mga halimaw lamang ang hindi pa lumilitaw, hindi ba? Nang magpapatuloy na sana sa pagsasalita ang Bloodbath King, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mapatla at walang kulay na mukha nang bigla siyang sumulyap sa Bones King. Oy, parang may sugat ka. At hindi magaan ang mga sugat mo. Sa sandaling ito, ang puting kalansay, na ang buong katawan ay natatakpan ng pulang liwanag ng laman, ay lubhang napinsala. May mga bitek pa nga sa mga buto sa katawan nito. Malinaw na dumanas ito ng matinding atake. Sino ba naman ang kayang makasakit ng husto sa isang ekspertong iyon? Humph! Anong kinalaman ng negosyo ko sayo? May bahid ng pagkainis at galit sa tono ng hari ng mga buto. Dumaan ito sa matinding paghihirap upang mabawi ang kaunting laman at dugo nitong katawan, hindi nito inakala na ito ay wawasakin ni Zephyr, na naging dahilan upang lubos na mabawasan ang lakas nito. Kung ganoon nga, kalimutan mo na lang yun. Malapit na itong gumaling. Gayunpaman, taglay pa rin ni Zephyr ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay masyadong mapang-api. Sa partikular, kaya nitong pigilan ang masasamang nilalang na tulad nila. Kahit na ito ay mangangailangan ng maraming pagsisikap upang tuluyan silang maalis.
At ngayon, biglang nagsalita ang Bloodbath King ng mga ganoong salita. Malinaw na naghahadyas ito ng asin sa sugat nito. Paano itong hindi magagalit? Nako, parang isa itong uri ng panlalaki at mapang-ipang kapangyarihan, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay napakadalisay. Ang tanong ko, nakatagpo ka ba ng isang napakasamang walang kapantay na eksperto? Sa sandaling ito, dalawang matatalas na sinag ng nagbabagang liwanag ang pinakawalan mula sa malamig at mababanggas na mga mata ng Bloodbath King. Ang dalawang daloy ng dumadaloy na liwanag, parang dalawang matalas na espada, ay patuloy na nakatitig sa mga puting buto sa harap niya, at ang mga tipak ng enerhiya ay nagsimulang kumalat sa paligid niya. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Habang tinitingnan ang kilos ng kabilang panig, ang tono ng boses ni Bones King ay naging mas malamig ng mas malamig. Kasabay nito, habang bumababa ang boses nito, ang mga buto sa paligid ng katawan nito ay nagsimulang gumawa ng sunod-sunod na tunog, at ang lakas sa katawan nito ay bahagyang handa ng gamitin. Langit ngit 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 ngit. Habang nagbabanggaan ang dalawang kapangyarihan, nagsimulang gumalaw ang maliliit na paniki sa kawalan. Ang mga malalakas na tunog ng pagnanasa ay patuloy na kumalat at naipon sa mga di nakikitang alon ng tunog. Saan man pumunta ang mga soundwave, nagkalat ang alikabok at mga bato. Buzz buzz buzz. Sa lupa, isa-isang nagsilabasan ang mga puting buto. Kahit mukhang maliliit sila, bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng napakalakas na aura. Haha, dahil sa ganitong panlalaki at kataas-taasang aura at sa lakas ng kulog at kidlat na nakapaloob dito, tiyak na isa kang mahusay na eksperto ang taong umatake. Tiyak na kaya kanyang supulan. Pero bakit nakakatakas ka pa rin ngayon? O nasakop ka na ba at ginamit bilang piyesa ng chess para hanapin kami? Ang tono ng Bloodbath King ay naging napakalamig at puno ng intensyong pumatay. Biro naman. Payaso lang ang lalaking yan. Huwag kang manghula. Isa pa, walang sino man sa mundong ito ang makakapilit sa akin na kusang loob na magpasakop sa kanya. Galit na galit si Bones King sa puso nito. Tunay ngang napakalakas ni Zephyr. Ginamit nito ang lahat ng kapangyarihan nito para makatakas. Ngunit hindi nito inaasahan na pagdududahan ito ng matandang paniki. Umuungol. Kabanata 1250. Habang tumutunog ang ungol ng halimaw, ang mga gumugulong na alon ng hangin, na parang isang daluyong, ay pumukaw ng mga patong-patong na usok, at mga bato ay nagliparan kung saan-saan. Sa loob ng radius na ilang kilometro, ang kawalan ay yumanig ng malakas, at lahat ng mga puno ay nadurog at naging pulbos. Boom boom. Cocker-inag lang ng matinding dagandong. Pagkatapos, nagsimulang magbitak ang lupa. Gaano ba kadominant ang boses na ito? Para bang may tumatakbo sa ibabaw nito, malapit nang gumuho ang buong bundok. Sabay-sabay. Sa di kalayuan, isang figure ang nagsimulang tumakbo ng walang ingat, parang isang hukbo ng 1,000 kabayo. Kasabay ng isang alon ng kanyang aura, ang alikabok at alikabok ay sumabog, at ang kanyang bilis ay kasing bilis ng hangin. Kahit malayo pa rin sila sa isa't isa, malinaw pa rin nilang nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng alikabok. Napakalakas ng mga nilalang na iyon. May mga mababanggas na ibon, mababanggas na rhinoceros, malalakas na elepante, at mababanggas na leon. Siyempre, ang pinakamakapangyarihan ay ang mabangis na halimaw na tumatakbo sa unahan. Ang halimaw na ito ay parang isang higanteng sawa. Ang katawan nito ay kasing laki ng bundok at ang figure nito ay parang bugzo ng hangin. Mukha itong walang kapantay na mabangis. Ito ay malinaw na isang rank 7 fierce beast ang sharp-blade python. Sa katawan ng sawa, makikita ang isang malakas na figure na nakatayo sa ibabaw nito. Kahit gaano kabilis ang sawa, hindi pa rin gumagalaw ang lalaki. Nang makita ng malinaw ni Bones King at Bloodbath King ang figure, sabay silang tumigil sa pag-aaway. May bahid ng takot at pangamba sa kanilang mga mata. Nang tingnan muli ang malakas na figure, wala itong gaanong pinagkaiba sa isang tao. Mayroon lamang itong matalas na sungay na tumutubo sa noo nito, parang isang matalas at mahabang espada na may malamig na liwanag. Ang balat nito ay natatakpan ng mga kaliskis, na parang nakasuot ng baluti na bakal.
Punong-puno ito ng momentum at banal na kapangyarihan. Bagamat nakapikit ang mga mata nito, mayroong isang di nakikitang masamang espiritu na nagmumula rito, at walang sino man ang nang-ahas na hamakin siya. Hindi ko inaasahan na nandito rin ang hari ng mga halimaw. Habang nakatingin sa nakakatakot na ekspertong ito, mahinang sabi ni Bloodbath King, na may bahid ng kaseryosohan sa kanyang tono. Malinaw na ang cultivation ng kabilang partido ay napakalakas, mas malakas kaysa sa kanya, kaya naman siya takot na takot. Boom! Umuungol. Nayanig ang lupa at nayanig ang mga bundok. Umungol ang lahat ng mga halimaw. Sa isang iglap, nayanig ang buong mundo, at tila ba mabibitak ang lupa. Lumapit ang hari ng mga halimaw sa harapan ng dalawa at tumayo sa katawan ng short-blade python. Sa isang kahanga-hangang paraan, tinitigan nito ang dalawa sa ibaba at malamig na sinabi, "Nararamdaman ko ang inyong mga tunog ng pakikipaglaban mula sa malayo." Anong nangyayari? Napaka-agresibo ng tono niya. Sa unang tingin, tinatanong niya silang dalawa, pero may utos na hindi maaaring tanggihan. Aba! Hari ng mga halimaw, matagal na tayong hindi nagkita. Ayos ka lang ba? Hindi direktang sumagot ang Bloodbath King, bagkus ay ngumiti ng may papuri at bumati, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mukhang nahihiya. Humph! Tinatanong kita kung bakit ka nag-aaway. Sa boses ng hari ng mga halimaw, mayroong isang mapang-ipang tono, na hindi nagbigay sa kanila ng anumang mukha. Ito ay napakalakas. Haha, pagkatapos ng maraming taon, hindi ko inaasahan na ang karakter mo ay ganito pa rin kalakas, walang anumang pagbabago. Sabi ni Bones King nang may kaunting pagkadismaya, ngunit ang tono nito ay hindi man lang kumpiyansa. Sa halip, parang may nagrereklamong babae. Humph! Kayong dalawa, pinipilit nyo ba akong gawin yan? Malamig na tinitigan ng hari ng mga halimaw ang dalawang taong nasa ibaba niya. Ito ay napakamaharlika at mukhang isang hari. Walang nang-ahas na tumingin ng direkta dito. Nang magkatampuhan na silang dalawa, biglang umalangaw-ngaw ang ungol ng isang halimaw. Ang dagandong na ito ay sapat na para mabasak ang langit.